Punta na po tayo sa unang balita. Congratulations. Thank you. Ang mga unang balita sa umagang ito. Preliminary investigation kaugnay sa pagbaslang kay Ram General Villa nakatakdang simulan ngayong araw. CCTV footage ng pag-alis ni Ramona Bautista sa Pilipinas inilabas na ng Bureau of Immigration. Sa gitna ng hiling ni dating Pangulong Gloria Arroyo na magpagamot sa ibang bansa, isang grupo ng mga doktor iginit na may sapat na mga espesyalista at pasilidad sa Pilipinas para mapagaling ang kongresista. PBA talk and text player na si Ali Pic isinugod sa ospital matapos babaril sa Mandaluyong. 4 na sasakyan nahulog sa ilog sa China dahil sa pagguho ng isang tulay. At Gwendolyn Ruey excited na umuwi ng bansa matapos manalo bilang Miss World 2011 first runner-up. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. CCTV video ng pag-alis ni Maria Ramona Bautista sa bansa. Nilabas na po ng Bureau of Immigration bagamat hindi maaaring arestuhin si Bautista dahil wala namang siyang warrant of arrest. Maaari naman daw siyang ilagay sa Blue Notice List ng Interpol para madaling matrace ang kanyang galaw. Narito ang report ni Lia Manyala. Bit-bit ang isang paper bag at isang handbag. Makikita sa CCTV video ng NAIA Terminal 1 si Maria Ramona o Mara Bautista na nahaharap sa reklamong murder at frustrated murder dahil sa pagpatay sa sariling kapatid na si Ramjen Revilla at sa tangkang pagpatay sa nobya nitong si Janelle Manahan. Kuha ito noong November 4, araw na tahimik na nakabiyahe patungong Hong Kong si Mara. Makikitang tila ikinubli ni Mara ang kanyang mukha sa suot na pulang bandana at di tulad ng karaniwang pasahero, hindi pumila sa terminal fee counter si Mara na makikitang nakatayo lang sa gilid ng counter, palingon-lingon sa kanyang likuran. Maya-maya pa, dire-diretso na siyang nakapasok sa airport. Dahil hindi siya dumaan sa terminal fee counter, posible raw na may nagbayad na para sa kanya. Pero pagdating sa immigration counter ng airport, makikitang pumila si Mara tulad ng ibang pasahero. Yun nga lang, nagtagal siya rito at inabot ng halos 3 minuto sa dami raw ng tanong ng immigration officer. Karaniwan daw kasing aabot lang sa 45 seconds ang interogasyon ng immigration counter. Nagtanong ng mga questions tungkol sa purpose ng travel ni Ms. Bautista. At the same time, chinek din yung documents kasi she was asking kung anong gagawin sa Turkey. At yun po ang sigurong dahilan kung ba't medyo nagtagal. Like any other departing passenger, ganun din po ang naging treatment sa kanya. Pati raw ang suot na pulang bandana ni Mara inusisa ng immigration officer. Sabi raw nito dahil Turkish at Muslim ang kanyang asawa. The officer also consulted his immediate supervisor to confirm the absence of any derogatory record. So, in that case, I would assume na alam naman niya kung sino yung pasaherong dumaan sa kanya. At dahil napatunayan itong residente siya ng Turkey, hindi na siya hinanapan ng return ticket. Makikita sa video ang pagkuha ni Ramona ng mga dokumentong iniaabot sa immigration officer. Kung mapapansin ninyo, may kinukuha siya sa bag or she handed a document. The departure card filled up by Ms. Bautista herself and the report of the immigration officer that indeed there was a visa of Ms. Bautista. Hindi naman po siya i-require ng return ticket kung resident po siya. Sa lumabas na CCTV footage na ito, wala nang kasamang escort si Ramona mula terminal fee counter hanggang makaalis ng bansa. Teorya ng pamunuan ng Manila International Airport Authority. Theory namin doon, and the most probable, that he is working at the NAIA. Kung empleyado ng MIN, I'm sure makikilala ng mga tao namin, pero hindi na kilala. So, he must be from the 16A government agencies or from the companies working for the airlines at NAIA. Ayon sa NAIA Security at Immigration, umalis si Ramona pasado alas 8 ng gabi noong Biyernes patungong Hong Kong via Cathay Pacific Airways Flight CX902. Gamit niya ang kanyang Philippine passport na may numerong 1106-480 at ito naman ang kuha ng kanyang departure card.
Sabi ni Justice Secretary Laila De Lima na iwasan sana ang pag-alis ni Ramona kung mabilis lang kumilos ang pulisya para hilinging mailagay sa watchlist si Ramona. May kapangyarihan sana si De Lima maglabas ng watchlist o hold departure order. Pero sabi ng Parañaque Police na kapag request sila na isailalim sa watchlist si Mara. Nagmanifest na kami nung una pa lang sa inquest proceeding. Ang Secretary of Justice naman ng hihingi ng court order kung nakasampa na ang kaso. Pero sabi ng NBI, tali ang kamay nila dahil wala pa namang kaso kay Mara at wala rin itong warrant of arrest. Wala ring extradition treaty ang Pilipinas at Turkey, kaya kahit may kaso na siya, pwedeng hindi siya basta-bastang isuko ng Turkish government. Gayunpaman, pwedeng ilagay si Mara sa blue notice list ng Interpol. Considering kasi na wala siyang warrant of arrest, hindi magiging hindrance yun na lumipat siya ng ibang bansa. Ang hindi katulad na kapag nasa red notice ka, unang-una, i-hold ka nila, i-interviewin ka nila, so it's up to yung country na yun kung papapasukin ka or hindi. Kaya kahit wala ang larawan at pangalan nito sa Interpol website, maaalerto pa rin ang member country ng Interpol sa movement o pagbiyahe ni Ramona sa ibang bansa. Ang Las Piñas Police naman pinag-aaralan na rin ang pagsasampa ng kasong perjury at obstruction of justice laban kay Ramona matapos nitong bawiin ang naunang testimonya sa pulis na kinidnap siya ng mga pumatay sa kanyang kapatid. Ang kaso, hindi naman napanumpaan ni Ramona ang nasabing salaysay. Hindi nga na-under oath yun kasi madaling araw na sila dumating dito. Kaya hindi napanumpaan yun sa piskalya natin. Ano man ang sabihin ng iba, naniniwala ang ina ni Mara na si Jenny Lynn na tama ang ginawa ng anak. Inilagay po ni Mara ang sarili niya sa tamang lugar kung saan siya dapat nandoon dahil nandoon ang kanyang pamilya. There will come a time, and it is God's time, kung talagang kinakailangan ng batas. Sa ngayon, sa sinabi ko po, malinaw naman po, wala pa po sa korte, kailangan po tayong maghintay ng proseso. Para sa unang balita, Lia Manyalak reporting. Ang saksak sa kanang dibdib na tumagos sa puso ang naging sanhiraw ng pagkamatay ni Ramjen Revilla. Lumalabas din sa autopsy report ng NBI na nanlaban ang binata. Narito ang exclusive report ni John Consulta. Sa death certificate ni Ramjen Revilla na nakuha ng GMA News, multiple stab wounds at tama ng baril ang ikinamatay niya. Ayon sa Parañaque Medical Center, patay na ang binata nang dalhin sa ospital madaling araw ng October 29. Babaw lang yung expressible, lumalaban pa siya. Kung malalim naman masyado, ibig sabihin, baka tinagtad na lang ng tinagtad. Sa autopsy report ng NBI, nagtamo ng isang tama ng baril si Ramjen at siyam na saksak sa katawan. Kabilang dito ang mga saksak sa kanyang braso na indikasyong sinubukan nitong salagin ang mga saksak ng salarin. Pero ayon sa mediko legal, ang saksak sa kanyang kanang dibdib na tumagos sa puso ang may tuturing na fatal o naging dahilan ng pagkamatay ni Ramjen. Ang dugo ang damit naman na gamit ni Ramjen nang patayin siya ay sumasailalim ngayon sa tinatawag na blood and fiber examination. Kinukunan na rin ng fingerprint ang ilang kagamitan na maaaring nahawakan ng mga suspect. Napakahalaga ng lahat ng forensic examination na ginawa sa crime scene. Yun doon mababalidate lalo yung ating mabobolster yung ating mga ebidensyang nakuha dati. Para sa unang balita, John Consulta reporting. Baril at panaksak na ginamit sa pagpatay kay Ramjen Revilla na maaaring gamitin bilang physical evidence, hindi pa rin po nare-recover ng mga Parañaque Police. Pero ay sa isang trial lawyer, basta't matibay ang testimonya ng eyewitness, malakas pa rin ang kaso. Darito ang report ni June Veneracion. Natapos na ng PNP Crime Lab ang ballistic test sa 40 caliber na baril na nakita sa kwarto ni Ramjen. Lisensyado raw ito at nakapangalan kay Ramjen. Ayon kay Chief Superintendent Lori Arroyo, hepe ng Crime Lab, natapos na rin nila ang ballistic test sa 2 basyo at isang gamit na bala ng 45 caliber pistol na na-recover sa crime scene. Hindi pa sinasabi ng Crime Lab kung ano ang resulta, pero ang tiyak, hindi ang baril ni Ramjen ang ginamit na murder weapon na hanggang ngayon ay hindi pa nare-recover ng pulisya. Hindi pa rin nakukuha ng Parañaque Police ang panaksak na ginamit sa krimen. Para sa forensic pathologist si Raquel Fortun, mahalagang makita ang murder weapon lalo na sa mga ganitong criminal case. Ang obserbasyon ko, parang kahinaan sa prosecution yon kung may mga butas-butas. And malaking butas kung hindi mo mahanap, maipresenta
yung actual weapon. Pero napatunayan na raw ng trial lawyer na si Attorney Trixie Angeles na hindi ganun kahalaga ang murder weapon sa isang kaso. Nakapagpakulong na raw siya na akusado sa magpatay kahit wala ang ginamit na murder weapon. Kailangan lang daw malakas ang iba pang ebidensya at walang butas ang mga salaysay ng mga testigo. There was no murder weapon presented, no gun presented, not even ballistic.